Hey, what's up guys? Good afternoon. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. So, matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-vlog. And for today's video, we will gonna review my new discovery of ED-PRS. Yan, kita nyo naman, no? Ang haba. Ang angas. Saan ka nakita ng ganitong scope? Mga ka-airgun na ang haba, di ba? Sa lahat ng scope, siya pa lang nakita kong ganito. At tingnan naman yung turret. Ang laki. Very visible yung mga numbers. Tapos may mga grit. Yan. Tapos naka-matte finish. Pero guys, hindi ito mamahalin. Hindi ito mamahalin. Mas mahal pa ang Markol Stalker 5-25. Mas mahal pa yung aking Vortex Diamondback. At syempre, mas malayong mahal pa ang aking Element Titan 5-25. Nung makita ko ang presyo nito online, ako ay nagulat. Grabe. Grabe naman. As in, sobrang grabe. Pero guys, as a performance, wala akong masabi. So, price plus performance sa ating mga Pinoy, winner, no? So, bibigyan natin to ngayon ng detailed review. Kung ano yung kagano ka crystal clear, no, ang kanyang reticle, gaano ka clear ang kanyang crosshair, gaano kanipis sa minimum and maximum magnification. Makikita nyo ngayong araw sa video na to. So, stand by, huwag kayong lilipat ng channel. O ayan mga ka-airgun, mga kabisyo, yan ang ating point of interest. 285 meters, no? Diyan natin itetest yung range na kayang abutin ni Discovery of ED-PRS 285 meters. So nakikita nyo doon yung water reservoir. Yan, 285. Tapos meron dyan yung mga campaign ads. Yan, 285 meters. Kunin natin yan. Kung mabasa ba natin yan, yung campaign ads na yan. Readable ba yung campaign ads na yan kay ED-PRS Discovery? Yan ang tanong. Kailangan masagot mamaya. So, dito tayo ngayon sa open field at 285 meters. Ayan guys, may issue tayo dito. So, sobrang laki ng eye box ni ED-PRS 5-25, 556. Hindi po magkasya itong aking Eagle Vision scope cam phone mount, no, na gawang England. So, sobrang laki, hindi may pasok. So, paano ba yan? 2,000 years later. Okay guys, so ayan, naka-infinity. Pwede rin natin lagyan ng 500. Total lang. Point of interest natin ay 285.
And then, ang aking magnification, nasa maximum, 25. Ayan. Ayan guys, yung water reservoir. Dilip. Ayan. Okay naman guys, kita naman yung mga tubo ng reservoir. Tsaka mahangin kasi, mahangin. Narinig nyo naman yung higit ng hangin. Ayan, yan ang ano niya pag nasa maximum. Ayan guys, yan, nabasa ko yung campaign ads. Sigurado ang Muntinlupa. Ayan. Medyo naaninag din kung sino-sino yung mga nandun. Pero syempre, hindi na natin makita yung kila, yung ilong, no? Ayan. So makikita nyo guys, no, yung crossing niya, kahit nasa maximum na yan, manipis pa din, no? Hindi siya makapal. Ayan. Kahit naka-maximum na yan, visible pa rin yung crosshair. Yan po ibig kong sabihin. Yung ibang scope kasi, pag nag-maximum ka, yung crosshair niya, lumalabo na eh. Ito visible pa. Ang maganda pa nito, meron siyang illumination. Magagamit mo to sa gabi. Ayan guys, yan naman ang itsura ng crosshair pag nasa minimum magnification, nasa 5. Ayan. Linaw niya talaga guys, ganda. ED glass, Japan glass, no? Japan etch glass. Yan po ang term nila dyan. Yung target natin kanina, no? That is 285 meters. Although naka-infinity pa din yan yung kanyang parallax setting, pero naka minimum magnification na 5. So magnification 25, dapat timplahin. Ayan. So kahit nasa maximum magnification, no, okay pa rin yung crosshair, visible pa din. Tsaka yung pinakagitna dyan, iilaw yan. Tatry natin mamaya pailawin. So yun yung mga kandidato natin, no. Yeah, that is 285 meters, no? Magnification 17. We're almost halfway na sa maximum na 25. Ayan guys. Yan yung kanyang Christmas tree. Ayan, at magnification 10. Yun. Yan po yung kanyang crosshair. Manipis pa din. Okay, mga kabisyo, mga ka-ergan. So, what's inside the box? So, ito meron tayong specs card, spec sheet. So, makikita nyo rito, magnification 5 to 25, first focal plane, field of view 4.68 degrees, yung kanyang exit pupil distance 87 mm, click value 0.1 mrad, and meron siyang maximum elevation adjustment range 15 mrad,
Windage 8.7. Of course, yung ating objective lens 56. Tube diameter is 34. Illuminated, yes. Weight 1156. Shockproof, waterproof, nitrogen field. So, tinatapatan niya, ano? Same size, almost same weight yung aking Element Titan 5 to 25. So, later on siguro, maybe, upon your request, na gumawa ako ng review, na pagtatapatin natin itong EDPRS versus Element Titan. Yan. And meron tayong pabunas, Chamois cloth, and manuals. Lahat naman ng Discovery meron ito. And checklist, no? Checklist na dumaan sa engineers o isa ring bihasa sa paggawa ng mga scope. Yan, na-check nila bawat item bago i-release sa market. So, ano pa? So, ito meron tayong brush. Brush ng lens. Ayan, pantanggal ng mga alikabok, impurities. Merong Allen key. May free battery. Ito po yung kanyang Allen key. And leveling kits. Yan. Para kahit di ka na gumamit ng bubble level, ayan, may pangalan pa. So, paano gamitin ito? Yun ang problema. A joke. And scope rings. Yan. So, ang scope ring niya ay pang 34. Yan. Kung bibilin mo to directly sa Discovery, this is cost around 1,200. And sunshades, no? 3 sunshades. Nakita nyo na yan. Nakakabit na yan. So, first impression, mga ka-airgun, to overall impression, I was overwhelmed. Kasi sobrang dami ng mga kasamang accessories. Tapos ang ganda pa ng box, no? Mas maganda pa yung box niya kaysa kay Element. Considering the price, no? It's very affordable, no? This is the real value for money. So, plus yung kanyang performance, yung glass clarity, na which is impressive din. Sa kanyang price, talagang napakaganda. Yeah. Price pa rin nangibabaw, ano. Pero let me give you my cons, no? Kasi hindi naman lahat puro pro. So, meron ding mga nakikita ko na room for improvement. Una, sa quality ng scope, no? Makikita nyo rito, no? Ayan, tunog pa lang, tunog manipis, no? Manipis yung kanyang aluminum. Ito, pag hinipo mong gano'n, ayan. And then, ang isa pang nakita ko, nagbigay sila ng flip cover dito sa harap. Samantalang dito, wala, takip. Ayan. And then, itong mga print niya, guys, ito to.
I'm afraid in the future, pag palaging na ano dito, baka mabura katagalan, no? Yung pagka-print niya. Unlike dun sa dalawa kong scope, si Vortex at si Element, makikita mo talaga na quality yung pagkaka-print, no? Although dito, okay naman yung kanyang mga grip. Ayan. Bawat click, bawat lagitik dito sa kanyang parallax wheel, smooth na smooth din. Ayan. Wala rin ako masabi. Tsaka malaki. Ayan, no? Malaki yung kanyang parallax wheel. Hindi ka mahirapang mag-ikot. Ganun din dito sa kanyang windage. At sa kanyang turret, napakalaki. Madali lang mag-ikot. And then, meron siyang zero stop. Yan. Ang maganda rito, kung meron ka lang coin, pampihit, mabubuksan mo na itong kanyang zero stop. Yan. So, ito po yung kanyang zero stop. Kagaya talaga ng Element Titan, no? Ito, pipihitin mo to, luluwagan mo, and then, dito yung kanyang lock. No? So, yan yung kanyang lock. Pag nasiro mo na, ilalock mo na siya dyan para hindi mo na mapihit. Yan. This is made of brass internals. Yan. Ang pagkakaiba lang naman nila kay Element, si Element Titan is stainless steel internals, no? So, hindi yun napupudpud. Unlike kay brass, pagkatagalan, pag lagi kang nagpipihit, mahilig kang magpihit-pihit. Ayan. So, puro MRAD, ano? Puro MRAD ang lahat ng nagawang PRS. So, wala pa silang napoproduce na mini Sowengel. So, lahat puro mill dot. Ayan, meron siyang production code. Saka dito, makikita nyo dyan, no, yung 25. Malayo yung diferensya, 50, magkakalayo. And meron siyang illumination, no? Ayan, bubuksan mo lang ito. Lalagyan mo lang ng CR32 battery. Ayan. Yung illumination, mga kabisyo, ang umiilaw lang yung cross sa gitna, no? Hindi po yung buong crosshair, yung dalawang maliit lang na cross. So, let me show you. Meron ako dito. Ayan, yung may pula. Yan, yan lang ang umiilaw, no? Hindi yung buong Christmas tree. So, another room for improvement. Sa akin lang ito, guys. For me, kahit sana wala na ito. Wala na ito. Dahil, syempre, yung iba, may mga sarili silang scope ring or mas gusto nila Eagle Vision scope ring. Yung iba, West Hunter scope ring. Kahit wala na sana itong mga to. Kahit itong sunshade, no? Hindi mo naman kailangan ng napakahabang sunshade. Tapos, binawas na lang sana sa price. So, siguro yung price nito
Bawas mo to 1.2. Ito bawas mo. Palagay natin 300. Tapos itong sunshade siguro 1,000. So sa presyo na 17K, siguro baka 14,000 lang ito. Itong scope. So siguro mas mura siya, no? Mas appealing siya sa mga consumers. Kasi ako, ito, meron naman akong bubble level, no? Pwede ka nga magkabit dito ng bubble level. Scope ring meron na rin ako. So kahit ganun na lang sana. Pero syempre, Discovery was established in way back 2009, and he's trying to win the hearts of the consumers, no? So itong EDPRS ay nagawa itong para din sa mga live firearm, no? Sa mga precision shooters, no? Ang live, kaya siya PRS. So sa ating air rifle industry, mainam ito for long range for bench rest, no? For hunting, I may not recommend, pero kung kaya mo namang magbitbit ng ganito kabigat, more than 1 kilo, nasa iyo naman yan, no? Kung kaya mo siyang bitbitin plus the weight of your air gun. So overall impression para sa Pilipino, I can say highly recommended, no? Para po sa mga beginners or the medium na hindi naman naghahangad bumili ng mga mamahalin, I can say na this is scope is recommended for you, no? So marami kasi siyang marami siyang naging katapat, no? Sa price range, marami siyang naging katapat na mga magagaling na scope, kagaya ng Element Helix na medyo magkalapit din. Si Arken, no? Sinasabi nila na ginaya niya si Arken 85. Almost kamukha kasi ng Arken. Yan. Si Athlon Argos, yan, marami siyang talagang marami siyang tinapatan. So, kung tight ang budget mo at naghahanap ka ng magandang scope, malinaw, malaki ang eyebox, siguro this scope is really belongs to you. Yan. Para sa akin, no, kaya ako binili itong scope na to. Unang-una, kailangan ko pa ng isa pang scope na pang bench rest. And maganda kasi yung review nito kahit sa abroad, no? Dahil maliban sa mura, no, sa price range na less $400, talagang pasok na pasok siya sa masa. So kung nagbabalak kang bumili ng mga scope na more than 10,000, no, pag-ipunan mo na lang ka airgun, kunti na lang idadagdag mo, meron ka ng EDPRS, no, ED glass. So by the way, no, bigyan ko lang kayo ng idea. This is made in China. Yes, this is made in China. Pero yung ibang scope
They were also made in China, like Element, Titan, no? Meron yung mga, marami dyan, almost lahat. And I tell you, pag yung location, no, ng mga paggawa ng scope, magkakatabi lang yan. Magkakalapit lang yan, yung gumagawa ng scope. Kasi lahat yan made in China. So, yung mga empleyado dyan, yung mga workers, it's either sila-sila lang din, no? Kinukontrata lang sila ng mga companies para mag-produce ng Discovery, mag-produce ng Element, pero pag kinulang ng tao, sila-sila rin ang hinuhugot dyan. Kagaya nga nung may nakausap akong in-check. That was the time 3 years ago, no? Bumili ako ng Huawei phone somewhere in China. At yun nga, sabi niya, ba't di ka na lang mag-Xiaomi, Redmi? Kasi yung gumawa ng Huawei, siya rin yung gumawa na ng Redmi. Mas mura pa ang Redmi. Kaso, nabili ko na. So, ganun guys, yung mga workers, yung mga engineers, no? Posibleng sila-sila lang din ang gumagawa. So, the quality, the craftsmanship were the same. So, ang nagko-control na lang dyan yung quality control ng company. Siyempre, tine-check nila kung may reject, no? Kung may mali, hindi maganda yung pagkakagawa. Pero for Discovery of EDPRS, congratulations. You've done a very good job, no? Napakaganda tong nagawa niyong scope. And I'm gonna keep this scope for a very long time. Ayan. So, ang warranty niya is hindi po siya unlimited, no? Kagaya ni Vortex. Meron din siyang limited lifetime warranty. So, syempre, any defects made of factory yan, papalitan. Pero pag nabagsak mo, nahulog mo, no, nabagok mo, syempre, hindi na yan kasama sa warranty. Yan. Yan yung mga ibang features niya, no? Multi-coated lens, nitrogen, big eye box, slim tunnel, waterproof, shockproof. So, for more details, please log on to the discoveryof.com. So, guys, if you wonder kung saan ko nabili ko ito sa Airgun Mania Manila, of course. Ako ay suki ni Sir Eser Chua and Miss Mikey. Maraming salamat po at naka-avail na naman ako sa mga isa yung magandang products. Yan. Baka naman sa sunod may discount na ako. Charot. Okay guys, thank you for watching and keep safe. Always practice gun safety. Keep healthy with your family and God bless. See you in my next vlogs.